Pinky, tinatayang 15,000 personnel pa ang kailangang idagdag sa PIDEA upang labanan ang ilegal na droga. Ayon yan kay Senator Bato de la Rosa na dinepensahan ang panukalang 2025 budget ng PIDEA sa plenaryo nitong araw. Kinestyon kasi ni Senator Coco Pimentel kung bakit hindi binibitawan ng PNP ang anti-illegal drug operations ngayong may PIDEA na. Ani de la Rosa, hanggang provincial level pa lang ang tauhan ng ahensya at nais nilang umabot sa halos 20,000 ang personnel upang tunay na maisagawa ang anti-illegal drug law enforcement. Sabi pa nga ng mambabatas, kahit na nagkaroon ng war on drugs, napakabigat pa rin ang problema ng droga. Tinanong din ni Pimentel bakit may daan-daang milyong pondo para sa Philippine Anti-Illegal Drug Strategy, pareho para sa DDB at PNP. Mas malaki pa ang budget sa PNP na higit 500 million pesos. DDB is the lead agency. Correct. But all other government agencies are mandated by law to institutionalize the PADS. So kasama na dyan yung PNP. Kaya meron silang pundo. This is a whole of government approach sa implementation. So PNP being the biggest agency, law enforcement agency of the land, naturalmente talaga na the bulk of the fund goes to the PNP dahil mas marami silang units involved. Tinanong din ni Senator Robin Padilla kung kailan planong i-downgrade ang cannabis o marijuana sa listahan ng world's most dangerous drugs, lalo na't pinangako ng DDB at PIDEA na gagawin ito sa pagdinig dati ukol sa medical cannabis. Sabi ni De La Rosa, kailangang amyendahan ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para magawa ito. Pinky? So Agatha, ngayong patapos na yung budget debates, may update ba ukol sa second reading? Pinky, sabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, hindi agad-agad mapupunta sa second reading. Yan ay dahil kailangan mabigyan ng sapat na oras sa mga senador na maghanda ng amendments na base sa plenary debates. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Agatha Gregorio, live mula po dyan sa Senado.